Ano na mga pre, in today's video, update ko lang kayo sa mga experiences ko sa mga pinagkakabit ko dito sa aking Aerox version 2. Tara, let's! So ngayon pre, meron kaming mini ride nitong aking tropa. Nakauwi lang galing barko. Kaya niyakan ko agad dito sa may kaibigan. Painit lang ba ng makina mga pre? At the same time siguro habang nabiyahe, magandang may share ko na rin sa inyo yung mga feedback ko sa mga naikabit ko dito sa aking Aerox version 2. Actually mga pre, natuloy din kami naman sa biyahe namin ni Utol sa Monte Maria, no? Nagkaroon lang ako ng problema, kaya hindi ko mailabas mga pre dahil gawa ng yung microphone hindi ko na itono mga pre. Napasobra ng lakas yung microphone, kaya nagpipik, basag-basag yung boses. Pwede ko naman gawin yun, malamang mag-voice over na lang ako para mailabas ko yun. Pero sa ngayon siguro ito na lang muna, feedback sa mga nagamit kong mga pyesa at mga parts na ikinabit ko rito sa Aerox version 2. So unahin ko na siguro itong Nemo side mirror na version 3. Siguro masasabi ko agad dito mga pre, napakaganda ng vision nito, malinaw. Kaya kitang kita mo yung mga nasa likod. Yan. Tapos ito namang handle grip ko mga pre. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, iba na siya. Yung una ko kasing kinabit doon sa video, doon sa aking build video, is yung RCB Nagamaki. Ayan. Alam naman natin maganda yung RCB brand, pero ang hindi ko nagustuhan naman sa RCB mga pre, yung kanyang katana is matutulis yung parang mga knobs niya. Kaya masakit siya sa kamay mga pre, katagalan, lalo pagka mga long rides, tapos medyo lubak-lubak pa. Pag napatagal na hawak-hawak mo yung handle grips na yung mga pre, medyo sasakit na talaga yung kamay nyo. Not unless yun, nakagloves kayo. Kaya lang syempre, di ba, ako, ganun kasi ako eh. Pagka minsan hindi na ako nagsusuot ng gloves, lalo pagka malamig na yung area, para damang-dama rin ang kamay ko yung lamig. Ayan, so para sa akin, ayan, hindi ko nagustuhan yung RCB katana at pinalitan ko na itong, ayan nga, Daytona katana. Ayan. So ito mga pre, mas masarap sa kamay ito. Regarding naman sa mga suspensions, front and rear, masasabi ko mga pre, napakasarap. Lalo pagka mga malalayong biyahe talaga katulad nun. Maganda talaga na yung stock height, yung mga front suspension, para mas malaki yung play mga pre. Kaya yung biyahe na yun, na inaabot kami ng 4 na oras papunta ron, kasama ng mga pahinga ron syempre mga pre, pero kung raratratin nyo, kaya ng mga 3 oras lang yun. Is talagang hindi napagod yung aking katawan. Yan. Unlike nung biyahe namin nung Kamay ni Jesus sa Quezon. Yan, may video ako dun mga pre, pwede nyo tingnan. Naka semi lowered ako nun, gamit ko yung TRC na front suspension na pina magic low ko. Tapos
Tapos yung likuran ko naman noon, yung YSS na G series 270mm. Yan. So yung ganong setup mga pre, okay lang sa mga dyan lang na biyahe. Kasi ganun nga, mas masarap rin naman magmotor na abot-abot mo yung flooring kada hinto mo, lalo sa mga traffic. Pero pag malalayuan mga pre, hindi siya advisable talaga. Not unless siguro sanay na yung katawan mo sa tagtag. Pero ako talaga mga pre, para akong ginulpi nun. Pero ngayon nga, nagpalit ako ng JVT front suspension, TRC naman sa likod. Eh talaga namang napakasarap ng biyahe na yun mga pre. Hindi ako masyado napagod nun. Tapos regarding naman sa upuan ko mga pre, ano yun yung ginamit ko sa Monte Maria ride namin, stock tabas yun. Tapos pinaka-coveran ko sa Bosmel custom seats. Ang naging problema ko naman doon mga pre is ano siya, madulas. Since na yung design niya kasi medyo nakaslant na gano'n kasi mga pre. So pagka na-preno ko, medyo napupunta ako sa harap. Ayoko naman yung racing seat mga pre, yung parang may bukol sa harap. Hindi ko talaga trip yun. Kaya ang ginawa ko, pinagawa ko ulit kay Boss Med, pinagdagdagan ko yung foam sa harap para medyo nakatingala siyang konti, para naman hindi ako ma-slide. Ayan. So sa ngayon mga pre, ayan, masasabi ko para mas okay na siya ngayon. Kasi hindi na ako na-slide sa harap pag pumipreno. Ayan. Siguro ang i-update ko rin mga pre, yung cellphone holder ko naman. So from bulky design na mga Moto Wolf, ayan, nag-opt ako dito sa quad lock. Medyo may kamahalan ng quad lock mga pre, kasi pagkabili mo ng mga mountings, mapipilitan ka rin bumili ng pinaka-casing ng phone na quad lock. Ayan. So kahit bumili ka nung pang-attachment lang nila na dinidikit, medyo pricey pa rin siya mga pre. Pero ang masasabi ko na agad mga pre is talagang sobrang worth it naman na mag-invest sa quad lock. Number one, ayan, very minimalist yung design niya. Hindi siya malaking tingnan. At yun nga, kahit may cellphone holder ka, maporma pa rin tingnan yung motor. Unlike nung mga malalaki na bulky. Meron kasi ako noon mga pre, may Moto Wolf ako na gano'n. Kinalas ko na rin. Kasi nga masyadong malaki mga pre. Hindi ko rin naman kaya na walang ganyan, kasi pang navigation yan mga pre. Lalo pag sa mga rides namin, ako yung nasa harapan, ako yung nagna-navigate, kasi ako yung gumagawa ng itineraryo namin, kung saan kami pupunta, anong loop ang gagawin namin. Ayan, so ako madalas nasa harapan, so kailangan ko talaga ng mapa para hindi rin naman kami maligaw mga pre. Regarding naman sa mga preno, kasi from yung likod ko kasi dati mga pre, yung tagti 350 lang na disc rotor. So pinalitan ko siya ng RCB na steel. Mas malakas na siya kumapit mga pre. Ayan. So kahit copy lang itong aking Brembo, masasabi kong ang laki ng in-improve ng braking power mga pre. Lalo sa harap, kasi nag-upsize nga ako from stock size na 230mm naging
mm na siya. Share ko na rin sa inyo yung bago kong vlogging setup dito sa aking Aerox version 2. Pakita ko sa inyo, baka magustuhan nyo rin yung setup ko, magawa nyo rin sa inyong mga motor. Ayan. So before kasi ang gamit ko, ang main camera ko is Action 4, tapos dalawang GoPro, isa rito sa harap, tapos ayan, isa sa likod. Ngayon, ang ginawa ko, binenta ko siya mga pre, yung GoPro. Tapos ayan, bumili ako ng DJI Osmo 360. Ayan, so kung merong, so malamang merong magsabi sa inyo, naku, bakit hindi ka pa nag-X5? Ayan, gustuhin ko man mga pre, ang nagustuhan ko kasi agad sa Osmo 360 is yung video quality niya. Ayan. So hindi ako masyado dun sa mga features na napapalitan yung yung lens pag nagasgasan, nabasag. So dun talaga ako sa video quality. Ayan, marami namang mga review na mga pre sa YouTube na pinagkukumpara nila ang video quality ng Insta360 X5 at saka ng Osmo 360. Mas madalas lamang talaga ang video quality ng Osmo 360. At saka mas magaling mag-handle ng highlights at saka shadows ang Osmo 360 mga pre. Ayan. At saka ang pinaka main reason ko bakit Osmo 360 ang binili ko na 360 instead na yung Insta is yun nga, kasi puro DJI na ako mga pre. So yun nga, ang main cam ko is itong Action 4. Ayan, nag-invest na rin kasi ako ng mic dyan mga pre, yung DJI Mic 1 na wireless. Tapos yung drone ko DJI rin. Ako kasi yung mga pre, yung tipo na wala nang time talaga mag color grading. Dadagdag pa yan sa mga ginagawa ko. So ayun, para mabilis capture, tapos pagsasama-samahin mo yung video, then yun na, okay na siya, ready, pwede na agad panoorin mga pre. Ayan, so maganda nun, isang brand yung yung gamit ko, hindi sila magkakalayo-layo ng kulay mga pre. So yun ang kagandahan nun mga pre, mababawasan yung proseso ko ng pagbuo ng video dahil hindi na ako mag-color grading. At saka gusto ko naman na talaga yung mga kulay na nilalabas ng DJI. Maganda na talaga siya mga pre, hindi masyado matingkad pero hindi rin naman mapusyaw. Tapos yun nga, sharp ang mga images mga pre. So ayun mga pre, no? Andito na tayo sa Kaibiyang Tunnel. Although ito lagi naman namin pinupuntahan na to mga pre, kaya lang ayun nga, para ma-relax ang aming mga mata at hindi masyadong malayo, kaya kami nagpunta rito mga pre. So update lang rin dito mga pre, no, dito sa aking tire hugger. Hindi ko kasi naisama sa video. Pinalitan ko na rin siya mga pre. Ito na yung bago kong pinalit na tire hugger. Ayan. So mas mahaba siya. At saka dito ang attachment. Tsaka dyan. Ayan. Actually dito mga pre, nagbutas pa ako. Kasi wala nang pagkakabitan to eh. So dito siya, magbubutas ka dyan para may kabit mo to mga pre.
Ngayon, ang reason behind, kaya nagpalit ako niyan mga pre. Kasi, yung ibinahe ko ito sa Monte Maria, yung i-feature ko sa aking build video. Ayan, mga pre. Naputol agad. Isang biyahe lang. Ayan, so, actually, mas maganda sana to. Mas gusto ko sana talaga ang forma nito. Kaya lang, ayun nga, yung design niya siguro, hindi naman ganun kaganda. Kaya, ayun, naputol agad siya. Kung sakaling matripan nyo rin yung tire hugger na ito, mga pre, ilalagay ko yung link sa description below. Back to the video. So ayun mga pre, no? Tuloy-tuloy tayo doon mga pre. Palipad din tayo drone para medyo ma-exercise yung drone natin mga pre. Ayan, so dito masusubukan rin yung low light performance ng Osmo 360. At saka kung paano siya mag-transition from dark tapos paliwanag. Ayan. So ganyan kahusay ang Osmo 360 mga pre. Dito naman talaga pre, no? Napakaalwan sa paningin. Nakaka-relax. Tahimik. Tapos alam mo yun, mapayapa. Ayan. So yan ang maganda sa mga biyaheng ganito. At yun nga kami ng mga tropa pips. Since na malapit lang kami rito, ayan. Kaya madalas kami rito. Pagka lahat pakante. So ayun mga pre, no? Didiretso na kami ng Twin Lakes. So dito, pagka panasugbo ka, tapos ito yung dadaanan namin na parang bagong bypass to mga pre. Galing ka rito, tapos ang tagos mo, malapit doon sa Twin Lakes, sa Tagaytay. Actually, nadaanan na namin to dati. Kaya lang, nung time na yon medyo maulan, kaya hindi namin talaga na-enjoy yung biyahe. So ngayon, na maganda yung panahon, malamang mas enjoyable ang dumaan dito. May part kasi rito mga pre na nung dumaan kami, nung umuulan, may isang portion na maputik pa. As in, grabe ang putik mga pre. Hindi ka matutuwa. Ayan o, ganda ng paligid mga pre.
prito. Ayan o, mga pre o. Ganda ng mga bulubundukin. At ang maganda doon, hindi siya masyadong malayo sa amin. Ayun mga pre, oh, nagawa na pala. Yung dumaan kami rito, sobrang putik. Ayan, dito mga pre, oh. Ganda, limestone. Yun, oh. Ayan, so ito yung part mga pre na dinaanan namin noong nakaraan na hindi pa gawa yung kalsada, tapos maulan, kaya maputik. Ayan, pero since ngayon na hindi ulan, ayan, so mas madali siyang daanan. So ito medyo maputik-putik pa rito, pero parang ganun dun kanina mga pre. Sipin mo, ganyan kaputik. Yan, talagang din-develop tong lugar na to mga pre. Pag natapos tong kalsada na to, from kung galing kang Tagaytay, gusto mong bumaba ng Nasugbo, ayan, medyo madali na mga pre. Or kung galing ka naman dito sa Batangas, ang dali nang umakyat pa Tagaytay. Ayun mga pre, oh. Merong part dito na, ayan, nasira yung kalsada. So dito ko na siguro tatapusin ang video mga pre, no? Total ang dire-diretso naman nito ay tagos na ng Twin Lakes. At medyo may kalayuan pa, kaya malamang masumaba pa itong video. Siguro ang susunod natin pag-uusapan mga pre ay itong Osmo 360. Bigay ko sa inyo ang aking feedback kung ito ba'y magandang bilhin o mag-X5 na lang kayo. Kaya kung umabot kayo sa dulo ng video ito, pakisuya naman mga pre, pa-like, pa-subscribe para naman bigay sa akin ng inspirasyon na gumawa pa ulit ng mga ganitong mga klaseng videos. Kaya hanggang sa ulitin mga friend. Ciao!